Babalik po ang nag-iisang chicks ng radyo. Ako yun, si Gandang Kara. Time check! It is now 1:25 in the afternoon. Kapiling mo pa rin ako. At kapiling pa rin kita. Kumusta naman ang buhay-buhay natin dyan sa hapagkainan? Parang non-stop yung pagkain mo dyan na. Stress ka ba? Ang tawag dyan daw ay stress eating. Diba sabi nila kapag marami kang iniisip problema, kakain ka ng kakain. Yung iba naman kabaliktaran, hindi ka talaga kakain at all. Yun, doon nagsa-start na nangangayayat ka. Tapos sasabihin ng mga friends mo, ang galing mo naman, paano ka nakapag-diet? Tapos sasabihin mo, wala lang yan, na problema kasi ako, yan tuloy. Oh, blessing in disguise po tuloy yung problema mo dahil nakapag-start kang mag-diet. Nako naman. Pero hindi rin yan maganda kasi yung paraan ng pagbawas mo ng timbang sa masamang paraan. Dahil kapag hindi ka emotionally okay, diba, magkakaroon ka din ng mga sakit-sakit sa katawan, sa kasukasuan, sa likod, sa ulo, lahat na. So maganda pa rin yung pag-diet mo yung natural way of diet. Ganon. Anyways, mga pangga, we are live. Hanapin nyo lang po sa Facebook, Energy FM 106.7, and please like and share this live video para masaya tayong lahat. Dali, like mo na and share mo na yan. Happy Wednesday everybody sa lahat po pala ng mga coffee lovers out there na nagkakape sa mga oras na ito. Nako, eto, kung coffee lover ka, meron tayong MX3 Coffee Mix. Merong high source of vitamin C at calcium with antioxidant benefits at cholesterol free. Ito rin daw po ay low-acid coffee na may low-calorie sweetener na sucralose at hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at blood pressure. At para masiguradong tunay, natural at original na MX3 ang inyong mabibili, siguraduhin lamang po na sa mga leading drugstores nationwide kayo bibili. For any inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Yes, yo. At dahil dyan, paki-like and share naman po ng ating live video para masaya tayong lahat. It's Wednesday. Ano ba ang ganap ngayong araw na ito? Bukod sa ang dami mong kinakain dyan hanggang ngayon, di pa tapos ang lunch break mo. Bukod doon, masaya ka ba ngayong araw na ito? Well, I hope so. Diba? Yun ang pinaka-importante, masaya tayo. Sabi nila may mga daw ngayon, may mga ganap, may mga ano ba ngayon? Ito ba ang araw ng pagse-celebrate mo dahil nakuha mo yung matagal mo nang inaasam? Ganon? O ito ba yung araw kung saan nagkita ulit kayo ng matagal mo nang hinihintay na tao sa buhay mo? Ano nga ba ang meron ngayong araw na ito? Nako, kung ano man yan, i-celebrate mo yan. At kung malungkot ka man, huwag ka mag-alala. Darating din ang time o darating din naman ang date na masicelebrate mo na rin kung ano man ang nangyayari ngayon. Just wait and see. Sit back and relax. And more patience, diba? Ganun. Oh, but anyways, eto na nga, wag na natin patagalin pa. Siyempre, ang pinakahihintay nating lahat, ang story po ngayong araw na ito. Dito lang yan sa Sincerely, Kara. Ba magmahal ng walang ibang kokontra? Yung tipong sana masaya lang naman tayo, walang against sa atin, at kahit may mga komplikadong sitwasyon kaya nating tanggapin. Wini-wish natin na sana ganun na lang ang takbo ng lahat. Pero paano nga ba kung hirap ka dahil hindi ka maging masaya sa estado ng relasyon na meron kayo dahil may mga tutol? Ito ang story ni Yani. Sabi niya, siya ay isang single mom
At kaya sila naghiwalay ng partner niya ay dahil isa itong abusive boyfriend. At ngayon, masaya naman siya sa bago niyang partner sa buhay niya. Sobrang romantic kapag lumalabas sila at nagdi-date. And nawawala yung mga pagod niya at sakit na nararamdaman niya. Okay naman ang takbo ng relasyon na meron sila. Until dumating yung time na sinabi daw nung nanay ng partner niya na ayaw sa kanya. Dahil isa siyang single mom, may mga tattoos, and a complicated girl. Kaya naman yung pausbong pa lang nilang pagmamahala ng isang buwan at yung pagbuo ng mga pangarap in the future ay biglang nawala sa isang iglap. Dahil sumuko na siya. Hindi niya na rin kinaya at ayaw din niya na mag-away sila nung nanay niya. Kaya siya na lang ang bumitaw para hindi na magkagulo yung mag-ina. Tama nga kaya ang ginawa ni Yani? Let's hear it straight from the heart of our sender for today. Hi DJ Kara, my name is Yani. I met a guy on Facebook dating app last December 8th. He saved me from all the pain I've gone through my ex. I'm a single mom. Naghiwalay kami ng tatay ng mga anak ko because he's an abusive boyfriend. And now, akala ko magiging okay na lahat sa bago ko. First meet namin, pumunta kami sa overlooking sa Angono, Rizal. And we've shared all the past we had. Sobrang romantic nung place and I won't forget how he looks at me while he was smiling. Nawawala yung mga mata niya kapag tumatawa. Feeling ko lahat ng mga kwento ko ay pinapakinggan niya at sobrang interesado siya na makilala ako. Sinabi ko lahat ng mga nangyari sa akin and gustong gusto niya akong ayusin. Sobrang vibes kami. Parehas kami mahilig sa motor at sa pag-travel. Masaya kami magkasama. Nakapagsimba na rin po kami sa Quiapo Church. Dinala niya rin po ako sa puntod ng tatay niya. Hanggang sa isang araw, pinakilala niya ako sa nanay niya. I thought everything was fine until sinabi ng mom niya na ayaw niya sa akin. Dahil nga po single mom ako. At marami rin pong tattoos. At alam kong komplikado po iyon. Yung 1 month na kasiyahan namin at pagbuo ng mga pangarap, nawala lang po ng isang iglap. Sa totoo lang po DJ Kara, alam ko kung gaano niya ako kamahal. At alam kong ginawa niya rin lahat para ipaglaban ako. At sobrang minahal ko din po siya. Pero andun na kami sa stage na hindi na namin kailangan ipilit pa. Para hindi na rin po masaktan yung mommy niya. Hindi naman ako mabilis bumitaw DJ Kara eh. Hindi rin ako mabilis sumuko. Pero dahil sa respeto ko sa mommy niya, if staying away from him will make her happy, doon na lang po kami. Yes, her mom is right. I am complicated. I have lots of flaws. But my intentions are pure for him, DJ Kara. We both know na kahit ilaban namin to, never niyang babasbasan yung plano naming magpakasal. Kaya sa mga panahon na yon, wala na po akong ibang inisip kundi yung pamilya niya. Yung mommy niya, pati na rin po yung sitwasyon niya. Kaya gusto ko magpasalamat sa konting oras at panahon na pinaramdam niya sa akin, DJ Kara. At kahit papano, naramdaman ko yung ibig sabihin ng tunay na pagmamahal. Grabe naman pala yun, sumuko na agad si Ate Yani. Pero parang may sadness sa boses niya dahil sa pagsuko niya. Diba kaya nga make sure daw na kung susuko ka, decided ka. Kaya naman basahin natin ang ilan sa mga comments dito sa ating Facebook Live. You can also share your thoughts and comments dito sa ating Facebook, Energy FM 106.7. Kung ano nga ba ang masasabi mo kay Yani na sumuko na dahil hindi boto sa kanya ang nanay ng kanyang partner. At dahil complicated daw siya, single mom, may tattoo, lahat na. Ayan.
Sabi dito, hello DJ Kara, mahirap po talaga kapag against ang family. Pero nasa sayo naman po yan kung ilalaban mo o hindi, sabi ni Robbie. O nga naman. At the end of the day, ikaw pa rin ang may hawak ng alas kung lalaban ka ba for the sake of love or susuko ka na lang dahil hindi mo na kaya. Yani, having a relationship is between you and your partner. If you really love the guy, prove them wrong. Respect is all you need. Sabi to ni Ate Arlene. Oh, narinig mo ba yun, Yani? Prove them wrong. Diba? Kaso wala, pinanghinaan na siya ng loob. Kung pinaglaban ka naman ng boyfriend mo sa pamilya niya, hindi ka dapat bumitaw at pinakita mo sana na iba ka. Dapat naging matatag ka sa relasyon nyo. O nga naman, sabi ni Ate Marites, hindi ka naging matatag. Kailangan yan sa relasyon yung katatagan. Mahirap talaga kapag ang magiging biyanan mo ay hindi boto sa'yo. Pero ba't naman sumuko ka kaagad? Sana pinaglaban mo kung talagang mahal nyo ang isa't isa. Sabi ni Sheila. Pero totoo yan, naniniwala ako dyan. Mahirap kapag against ang isa sa pamilya. Mahihirapan ka talagang kumilos. Pero nasa sa inyong dalawa pa rin yan, di ba? O eto pa, kung mahal mo at sa tingin mo ay worth it ilaban, then ilaban mo. Pakita mo kung sino. Charot. Pag ganun ka pa. Sabi ni Mona Montero. Minsan kasi, DJ Kara, sinusubukan ka lang din ng parents ng jowa kung hanggang saan ba ang kaya mo para sa anak nila. Ay, agree ako dyan, di ba? Sabi naman to ni Jeza May. Eto pa. Love doesn't define your physical appearance. Your boyfriend's mom should time to get to know you before judging you and all. Well, on my part, I am so lucky and blessed that my future mother-in-law accepted and loved me for who I am. Yes, ayan. Masarap talaga kapag tanggap ng pamilya o tanggap ng nanay ng partner. Sabi naman to ni Patricia. Hindi naman yung parents niya ang makikisama. Pero at the end of the day, show how you respect his parents and love your partner. Sabi ni Resi, kitam, hindi naman daw yung parents ang makikisama, which is true. Pagsubok lang din naman po yan kaya dapat po, sana nilaban mo. Agad namang sumuko, sana pinaglaban mo, hindi naman yung nanay ang pakikisamahan mo, sabi ni Ate Rosie. Hindi kayo magiging masaya kung may hadlang. Ay, sabi ni Ate Marilu. Hindi raw magiging masaya kapag may hadlang. Pero magiging masaya ka kapag na-surpass nyo ang ganyang klaseng sitwasyon. Diba? Kasi isa yan sa mga challenges Diba? Nagkataon lang na ikaw nagkaroon ka ng mahirap at malalim na challenge sa relasyon na meron kayo. At yan yung nakuha mo. Kasi wala naman talagang perpektong relasyon. Magkakaroon ng maraming struggles and challenges. Kaya nasa mga kamay nyo kung paano nyo ilalaban ang bawat isa. Ngayon, kung ikaw sumuko ka na agad, tapos na pala ang laban. Wala na. Ano pang aabangan natin? Hindi naman humingi lang ng space or what? Wala tinapos mo na yung laban kasi sabi mo, you respect the mom. Pwede mo namang irespeto ang nanay ng partner mo nang hindi mo iniiwan yung partner mo. Lalo na kung naniniwala ka pala na mahal ka. It's a big thing para sa partner mo na bumitaw ka. Kasi for sure mahirap din yon sa part niya dahil naiipit siya sa dalawang babaeng minamahal din niya. Syempre mahal niya yung nanay niya, tapos mahal ka din niya. Sana tinulungan mo na lang siya at nakipagtulungan ka talaga. It takes two to tango para masurpass yung mga ganyang klaseng sitwasyon. Ngayon, kapag nilaban yung dalawa at hindi talaga kinaya, then saka kayo mag-decide kung dapat na ba tayong sumuko. Pero right now, ikaw yung sumuko, ate. Diba? Wala na tayong magagawa kung nakilala ka ng partner mo na may anak ka na. Hindi mo naman pwedeng ibalik yan sa loob ng tiyan. Diba? Kung ano man yung status mo, itsura mo, kung anong meron ka, hindi na mawawala yun Tinanggap ka naman ng buo ng partner mo, which is, you should be thankful for that kasi siya yung mahalaga. Secondary na lang yung family na mas masarap sana kung
'Diba? Mas masarap kung tanggap ka ng family. Pero kung secondary lang yun, ibig sabihin, pwedeng to follow yun eh. Pwede nyo sanang nagawa ng paraan. Pero wala. You gave up. And that's the end kapag nag-give up na tayo sa isang relasyon. Minsan kasi sa sobrang lungkot natin, nagigets ko yun na sa sobrang lungkot natin, kahit ayaw naman talaga nating iwan yung isang tao, parang napupush tayo na tama na, ayoko na. Sa sobrang lalim ng nararamdaman mo, na parang feeling mo hindi ako enough, parang feeling mo hindi ako kasali sa inyo kasi ayaw sa akin. Minsan yung pain, nagpupush yan para makapag-decide tayo ng mga bagay na hindi naman talaga natin gusto. Pero dahil may pain ka inside and it's killing you, susuko ka talaga. Pero sana hindi ka nagpalamon sa iyong feelings. Hindi ka sana nagpakain sa sadness. Kasi lagi mong iisipin yung taong mahal mo. Masasaktan ko ba siya kapag sumuko ako? O iniisip ko lang ba yung sarili ko kasi hindi ko na kaya eh. Dapat dalawa. Both parties. And I think it's too early. Isang buwan pa lang kayo, ate girl. Sinukuan mo na agad siya. Diba? Paano na yun kapag nagtagal kayo at marami pang pumasok na problema? Pero siguro hanggang dyan lang talaga ang kakayahan mo para sa pain na meron ka at sa pagmamahal para sa kanya. Hindi naman din yan maipipilit kung hanggang saan lang yung kaya mo. Yun lang talaga yung lalabas. In relationships, the little things are the big things. Pero it's up to you kung paano mo aayusin yung mga problemang lumalaki. Kasi para yung apoy na papatayin mo, hindi mo hahayaan lang. Or hindi mo walk outan lang. Gagawan mo ng paraan para mamatayan. Bubuhusan mo yun ng tubig o kung ano man ang kailangang gawin. Diba? But that's it. Siguro para sa mga nakikinig na lang sa atin, try niyong ipaglaban yung mga taong mahal ninyo para wala kayong regrets din. Don't just give up on someone just because the situation is not ideal. Sincerely,